Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira! Business baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Ayos lang. Ano? Corny. Ang corny! Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction itong si Kuya Lito at Ate Vera. Kung matatandaan natin guys, nung mga nakaraang linggo lang, ay inihatid nila ka-business itong sila Ate Vera at Kuya Lito dito sa probinsya ni Ate Vera sa Tarlac. At doon nga, ay nagpaiwan na ang dalawang ito. At ang sabi nila, ay mga ilang taon daw bago sila bumalik dito kay ka-business. At ang usapan nga nila, ay after nila makapagbakasyon, ay itutuloy nila yung plano nila na dito na kay ka-business titira. Habang ito si Ate Vera nga, ay magiging katuwang nito si Tita Dada sa mga gawaing bahay. Na kung tutuusin naman, ay hindi din mabigat ang magiging trabaho dito ni Ate Vera. Dahil bukod kay Tita Dada, ay nandyan yung mga EMS at ang mga kagwang na tumutulong din naman sa mga gawaing bahay. At syempre, sa pag-stay nila Ate Vera at Kuya Lito dito kay ka-business, ay swelduhan nila ka-business itong si Ate Vera. Ganon yung naging malinaw nilang usapan bago nga umalis itong sila ka-business nung ihatid nila ito sila Ate Vera dito sa Tarlac. Pero nitong vlog nila ka-business na kung saan ay pupuntahan nila itong si Kyla, ay napansin itong si Bornok, itong si Ate Vera na nangangalakal sa gilid ng kalsada. At ang banggit pa nga ay nakita nilang tumakbo ito at tumago. Nung makita nito, yung van nila ka-business. Kaya ang ginawa ni ka-business ay sinabihan si Bornok na ikutan at babalikan nga daw nila ito. At dito nga ay nakita nila na ito si Ate Vera ay nangangalakal sa gilid ng kalsada. Kaya naman binaba ito nila ka-business para kumprontahin, para tanungin kung ano nga ba ang nangyayari sa mga ito.
At sa unang approach pa lang ni ka-business, ay napaiyak na itong si Ate Vera. At ang tanongin naman siya ni ka-business kung bakit ang mga ito'y naririto. At ito nga, nangangalakal lang nga si Ate Vera. Yan, sabi ni Ate Vera, ay mahirap daw kasi ang buhay dun sa Tarlac. Wala daw silang mapagkunan sa pang-araw-araw nilang gastusin. Kaya ang ginawa nila, ay lumuwas sila muli dito sa Maynila. Kaya lang, hindi nga sila dumiretso dito kay Laka Business. At mas naisipan nila na mangalakal ito si Ate Vera habang namamalimos itong si Kuya Lito. Tinanong ni ka-business kung ilang araw na ito mga ito dito. At ang banggit ni Ate Vera ay 4 na araw na nga daw po silang nandito. Habang namamalimos nga daw ito si Kuya Lito, ay nangangalakal naman siya. Para nagkakatulungan sila sa gastusin nila sa pang-araw-araw. At sa bangketa na nga lang daw sila natutulog. Kung saan may bakante. O pwede silang maglatag ng karton para matulog. Ganito nakakaawa ang sitwasyon nito sila Ate Vera at Kuya Lito. Kaya ang banggit ni ka-business, bakit hindi sila tumuloy o dumiretso doon sa bahay nila ka-business o sa ka-business house. At ang sabi ni Ate Vera, ay sobra na daw kasi silang nahihiya kay Laka Business. Dahil nga dun sa nakailang beses nilang pagkabigo sa ibinigay na pagkakataon ni ka-business na magkaroon sila ng puhunan sa kanilang hanap buhay. At bukod doon, ay dahil daw sa ilang beses din nilang pagsuway sa mga bili ni ka-business. Lalo na nga yung patungkol doon sa pagkuha sa 5-6. At ang sabi naman ni ka-business, ay yung mga ganung bagay ay dapat hindi nila iniisip. Oo, siguro nga nakakahiya. Dahil sinuway mo ang mga bili ni ka-business eh. Pero nandun na tayo. Tapos na yun. Kaya ang sabi nga ni ka-business, dapat kinakalimutan na yun. At walang mararating ang ganyang klaseng hiya. Katulad nga nitong nangyaring ito kay Ate Vera at Kuya Lito. Nang dahil sa nahihiya sila kay Laka Business, ay dito sila bumagsak sa lansangan. At itong si Kuya Lito nga, ay kundi mamalimos. Habang ito si Ate Vera, ay nangangalakal naman para magkaroon sila ng panggastos sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Bagamat alam nating mali ang naging desisyon nito mag-asawang ito ni Ate Vera at ni Kuya Lito, ay nauunawaan naman natin sila. Dahil siguro nga, ay nilamon na sila ng kanilang hiya. Dahil maraming beses din naman silang pinangaralan nila Mr. and Mrs. Ka-Business. At sa kabilangan ng mga pangaral nila Mr. and Mrs. Ka-Business, ay eto, umabot pa sila sa ganitong klase ng buhay o ganitong klase ng pamumuhay. Pero sabi nga ni ka-business, aanhin mo naman yung hiya kung dadalhin ka naman ito sa hindi magandang sitwasyon. At malinaw naman na may usapan sila na pag bumalik itong mag-asawang ito sa Maynila, ay dito nga dediretso sa ka-business house at dito na magtatrabaho si Ate Vera. At kung gusto nila na muling magtayo ng tindahan, muling magsolo, ay mag-ipon muna sila. Dahil sisulduhan naman ito si Ate Vera, nito si ka-business. At pag nakaipon-ipon na sila, ay pwede naman uling pumulgara sila eh. Maghanap na mauupahan at muling magtindahan. Dahil itong si Ate Vera naman ay alam naman natin kung gaano ito kasipag. Nakita naman natin kung gaano ito kasipag. Dangan na nga lang at sinubok talaga sila ng panahon. At sa 2 beses silang binigyan ng puhunan ni ka-business, ay umabot sila sa pagkalugmok o pagkalugi. At sa nakita nila ka-business na sitwasyon ngayon nila Ate Vera at Kuya Lito, ay sobra talaga silang naawa. Lalo na nga nung makita nila itong si Ate Vera na sa katirika ng araw ay nangungulekta ng kalakal para lang may maibenta siya at maidagdag
sa napalimusan nito si Kuya Lito. Maging nung makita nila ka-business, itong si Kuya Lito na nakaupo doon sa wheelchair niya habang namamalimos. Kumbaga sa ganitong sitwasyon na nakita ni ka-business itong mag-asawang ito, sobrang naawa si ka-business. Kaya naman kinausap niya ito ng masinsinang mag-asawang ito. At kinumbinsing sa kanila na tumuloy. At ituloy yung pinag-usapan nila na dito nga kay ka-business na magtatrabaho ito si Ate Vera. At doon na rin sila titirang mag-asawa. Dahil yung kagwang quarters naman ay si Bugi-Bugi na lang ang naandun. At yung isang kwarto na dating kwarto ni Kuya Bong ay wala na rin nakatira. Pero sa alok na ito ni ka-business ay tila ba nagdadalawang isip itong si Ate Vera. At ang sagot nga niya ay nahihiya na daw siya dito kay ka-business. Una, dahil nga doon sa pagkabigo nila, doon sa ibinigay na pamuhunan nila ka-business. At 2 beses na nga nilang binigo itong sila ka-business. At bukod doon, ay yung ginawa nga nilang pagsuway dito kay ka-business. Sabilin nila ka-business na wag kukuha sa 5-6. At ang isa pang katwiran ni Ate Vera ay nang dahil sa kanila ay napapasama na sa ibang tao itong si ka-business. Ang tinutukoy siguro dito ni Ate Vera ay yung mga basher na nagko-comment kay ka-business ng mga negatibong komento nang dahil nga doon sa tuloy-tuloy na pagtulong nitong sila ka-business dito kay Ate Vera, kahit nga ilang beses na ang mga ito na nagpasaway kay ka-business. Pero kung tutuusin guys, ay hindi lang naman dito kay Ate Vera na bash ito sila ka-business eh. Kung matatandaan natin, nung panahong itong si Kuya Bong ay nandito pa kay ka-business. At alam naman natin kung gaano naging kapasaway si Kuya Bong. At sa kabilangan ng pagiging pasaway nito si Kuya Bong, ay patuloy pa rin siyang inunawa nila ka-business. At dahil nga doon sa pangunawa na ibinigay nila ka-business na yung kay Kuya Bong, ay talaga namang inulan sila ng pambabash dito. Samot-saring salita na hindi magaganda ang ikinoment dito kay ka-business. At marami ang nagsasabi na dapat nga daw ay bitawan na ito si Kuya Bong. At ganun din kay Ate Vera. Marami din na nagsasabi kay ka-business o nagko-comment na dapat ay hayaan na lang itong sila Ate Vera at Kuya Lito dahil matitigas nga daw ang ulo ng mga ito. Pero alam naman natin itong si ka-business pagdating sa pagtulong. Hindi yan nag-aatubiling tumulong. Kahit ilang beses ka pang nagpasaway, once na hindi ikaw bumibitaw sa kanya, once na hindi niya nakikita na ayaw mo na sa kanya, hindi ka nito bibitawan. Kahit gaano ka pa kapasaway, pilit ka nitong uunawain at pilit ka nitong itutuwid at iaahon sa pagkakalog mo. Ganyan kasi ang ugali ni ka-business. At wala siyang pakialam sa mga basher. Dahil ang mahalaga sa kanya ay yung nakakatulong siya kahit na nga nababash na siya. Pero sa puntong ito ay hindi din naman natin masisisi nga ito sila Ate Vera at Kuya Lito. Dahil nilamon na nga sila ng hiya eh. Gawa ng kanilang mga pagkakamali dito kay ka-business. Kaya lang hindi nila naisip sa ginawa nilang ito ay mapapahiya pa rin nila sila ka-business. Dahil ano na lang ang iisipin ng mga taong makikita sa kanila na nakakakilala sa kanila na sila'y isa sa mga tinutulungan nila ka-business. Ano na lang iisipin ng mga viewers na makakakita sa kanila? Pwedeng isipin ng mga ito na pinabayaanan na nila ka-business ang mag-asawang ito. At bukod doon, ay ano na lang ang iisipin ng pamilya nitong si Kuya Lito at pamilya nitong si Ate Vera pag nalaman ang sitwasyon ng mag-asawang ito. Kumbaga, may ilagay pa rin nila sa alanganin itong sila ka-business nang dahil sa kanilang desisyong ito. Ito yung hindi naisip nila Ate Vera at Kuya Lito.
na kung ano nga ba ang masasabi ng mga viewers na magkikita sa kanila sa ganito nilang sitwasyon. Mukhang hindi nila naisip na pwedeng ang maging sisi nito ay nakailaka business. At ang ginawa nilang ito ay pwedeng pagmula na naman ng pambabash dito kay Laka Business. Tapos ngayon nga, ay tila ba nagdadalawang isip pa itong si Ate Vera na sumama dito kay Laka Business sa bahay nila. Dahil yun nga, ang katwiran ni Ate Vera lagi ay sobra na siyang nahihiya dito kay Laka Business. Ay kung patuloy silang mahihiya, ay ano ba yung magiging sitwasyon nila? Ano ba yung magiging kalagayan nila? Hindi ba nila naisip na mas nakakahiya? Yung makikita silang nandyan sa lansangan habang namamalimos itong si Kuya Lito at nangangalakal nga siya. Ay samantalang may kabisnes naman na handang tumulong sa kanila, na iniaabot na sa kanila ang 2 kamay para sila'y maiahon, para maituwid ang kanilang pamumuhay. Hindi man lang ba nila naisip na si Kuya Bong nga pag nangangalakal ay pinagsasabihan nila ka-business. Dahil ang gusto nila ka-business ay maiahon ito si Kuya Bong doon sa nakasanayan niyang mundo sa lansangan. Tapos ito naman yung gagawin nila Ate Vera, na para bang ginaya na nila itong si Kuya Bong na maging taon lansangan. Eh ano pat nandito sila ka-business? Diba? Hindi naman sila tinatanggihan na ito nga, halos sila ka-business pa nga ang nagmamakaawa dito kay Ate Vera at Kuya Lito para sumama lang sa kanila. Kumbaga napakaganda ng oportunidad ng iniaalok ni ka-business. Ay bakit mo patatanggihan? Diba? Kung ang iniisip mo ay yung mga magiging pambabash kay ka-business, sa una lang yan. Sa una lang yan may mga mambabash dito kay ka-business. Dahil sa pagtulong sa inyo. Pero pag tagal mawawala din yung pambabash na yan. Pag nakikita na ng mga basher na yan, na napapaigi yung tayo nyo kay ka-business, mawawala utay-utay yung mga basher na yan. Ganyan lang naman yung mga basher. Pag mainit ang issue, nandyan sila. Pero pag nakikita naman nila na wala na silang dapat i-bash, ay wala na rin yan. Tumitigil din yan. Ang mahalaga kasi dito ay yung maiahon kayo sa ganyan yung sitwasyon. Yung maialis kayo dyan nila ka-business sa lansangan na yan. Dahil lubhang delikado talaga ang nandyan sa lansangan. Lalo't wala naman kayong bahay na tinutulugan. Diyan lang kayo naglalatag sa lansangan. Kung saan kayo abutin ng gabi. Napakadelikado nun, guys. Dahil alam naman natin kung gaano kadelikado sa lansangan, lalo pagkagabi. Naglipahan na dyan ang mga masasamang loob na pwede kayong gawaan ng masama. At yan din ang isa sa inaalala nila ka-business. Kung bakit halos magmakaawa si ka-business dito kay Ate Vera at Kuya Lito. Para lang sumama itong mga ito dito sa ka-business house. Kaya sana makapag-isip ng maayos itong si Kuya Lito at Ate Vera. Sana maisip nila na tama si ka-business. Mas dapat ay naroroon sila kay ka-business kaysa nandyan sa lansangan. At ito guys yung aabangan natin. Kung ano ba magiging desisyon ni Kuya Lito at Ate Vera. Kung sasama nga ba ito kay ka-business o magmamatigas ang mga ito na dito na lang sila sa lansangan. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po'y nagustuhan nyo po itong aking reaction video na ito. At yun, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at patuloy na nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, shout out po sa inyo. Maraming salamat po
sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga video. God bless po sa inyo, ma'am, at lagi po kayo mag-iingat dyan. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga kapatid?